Maaga ang Pasko sa QC. Ramdam na ang Christmas bliss sa QC. Dinagsa ang Christmas tree lighting sa Gateway Mall 2 kasama si Mayor Joy Belmonte. Nakisaya pa dito sina PBB Gen 11 big winner Fiang Smith, PBB Gen 11 finalist Jaren Garcia, Binibining Pilipinas 2024 Queens at ang Madison Events Incorporated. Bongga din ang ginanap na Christmas tree lighting ceremony sa Soler Resort North kung saan nag-perform pa ng hit Christmas song si Soler Ambassador Martin Rivera. Pinailawan na din ang higanteng Christmas tree sa The Clubhouse at Temple Drive sa Barangay Ugong Norte bilang panimula ng kanilang selebrasyon sa Kapaskuhan. Maagang pamasko naman ang handog ng lokal na pamahalaan para sa Q citizens. Tinupad ng QC Gov ang hiling ng 129 na pamilya mula sa Barangay Santa Monica, Nagkaisang Nayon, Gulod at Santa Lucia na magkaroon ng katiyakan sa paninirahan sa Lungsod Quezon sa pamamagitan ng Deed of Absolute Sale Program. Magkakaroon na din ng sariling lupa ang 1,282 pamilyang Q citizens ng Barangay Commonwealth, Payatas at Bagong Silangan. Lubos naman ang pasasalamat ng 468 pamilya mula Barangay Pasong Tamo matapos lagdaan ni Mayor Joy Belmonte ang Deed of Absolute Sale kasama ang Philippine National Bank para sa katiyakan sa paninirahan. Nauna nang pinag-usapan ni Mayor Belmonte at Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Acuzar na prioridad ng lungsod na mabigyan ng katiyakan sa paninirahan ang mga Q citizens upang masiguro ang kanilang kapakanan. Early Christmas treat din ang handog ng QC Gov para sa Q Cinephiles. 55 full-length films at 22 short films ang maaaring mapanood sa 12Q Cinema International Film Festival. Dumagsa sa opening night ang ilang mga sikat na personalidad tulad ni John Lloyd Cruz, Ricky Lee, Shaina Magdayaw, Angel Aquino, Sylvie Sanchez at Joel Saracho. Sa temang The Gays, ang Q Cinema ay maaaring mapanood sa Gateway Mall, Trinoma, Power Plant Mall at Shangri-La Plaza mula November 8 hanggang 17. Libreng hearing aid ang regalo ng pamahalang lungsod, Persons with Disability Affairs Office at ng Manila Hearing Aid para sa 20 Q citizens na deaf at hard of hearing. May handog din na early Christmas treat para sa daan-daang Q Citizen kids na naglaro at nagsaya sa Kidzuna Mobile Playground sa QC Maisi Center. Ito ay bahagi ng selebrasyon ng National Children's Month. Nauna nang nagkaroon ng Kid Olympics 2024 kung saan iba-ibang aktibidad ang hinanda ng Social Services Development Department gaya ng cheer dance, choral performance, caterpillar relay, t-shirt relay, hula hoop relay, ball relay at balloon relay. Pwede nang mag-early Christmas shopping sa DTI NCR Trade Fair. Tampok sa Early Christmas Bazaar Trade Fair ng Department of Trade and Industry National Capital Region ang iba't ibang produktong proudly Filipino-made. Tapat na paglilingkod sa QC. Binusisi ng mga miyembro ng City Council ang panukalang budget ng lokal na pamahalaan para sa 2025. Humarap sa pagdinig ang mga department head at iba pang pinuno ng mga ahensya para matiyak na ang bawat pondo ay hindi nasasayang at nakatuon para sa kapakanan ng mga mamamayan. Tinalaki sa pagbisita ni Arizona State University Executive Director Joel Dupuy at Mir Shariftilla ng USAID PH ang pagpapatupad ng Transformation Accelerator Program sa Quezon City University. Kasama ang QCU sa napiling 12 universidad mula sa 76 na mga eskwelahan na lumahok. Dumalo si Mayor Joy Belmonte bilang Acting Executive Vice President sa 106th National Executive Board Meeting ng Union of Local Authorities of the Philippines. Pinangunahan ni Secretary to the Interior and Local Government John Vic Remulla at ULAP National Executive Board President at Quirino Province Governor Dax Cua ang pagtitipon. Bukas na ang BYD Rich Prime Motors sa Balintawak kung saan tampok ang NEV o New Energy Vehicles na proudly environment friendly.
Agad na tinugunan ni Mayor Belmonte ang mga mungkahi at isyong inilahad ng mga punong barangays at civil society organizations sa ginanap na City Development Council session. Nagsilbing presiding officer si Mayor Belmonte sa pagpupulong ng mga miyembro ng Gender and Development Council kung saan pinag-usapan ang iba-ibang programa at polisiya para sa mga kababaihan. Nakipagdialogo ang Quezon City Government sa mga may-ari ng health and wellness establishments sa lungsod para ipaliwanag ang mga hakbang kontra MPOX. Binigyang diin ng alkalde ang kahalagahan ng kooperasyon ng mga negosyo para maprotektahan ng publiko mula sa mga sakit. Food security for all. Inilahad ni Mayor Joy ang mga programa na nakatutulong sa food security at kapakanan ng mga Q-citizens sa Urban Food System Policy Forum na ilulunsad ng Quezon City Government at CGIAR Resilient Cities. Kabilang dito ang Vendor Business School, Joy of Urban Farming at Calorie Labeling Ordinance. 25 persons with disabilities ang nabigyan ng libreng 10-day barista training mula sa Persons with Disability Affairs Office at Quezon City Skills and Livelihood Foundation Incorporated. Nag-abot ng tulong pinansyal ang Quezon City Government sa 50 pamilyang nasunugan sa Barangay Bagbag, Payatas, Commonwealth at Batasan Hills. Nakipagpulong ang Quezon City Government sa Metropolitan Water Works and Sewerage System para sa pagsasaayos at rehabilitation ng Balara Filters Park. Planong paigtingin pa ng Quezon City Government ang kampanya para kilalanin bilang UNESCO Creative City of Film ang QC. Katuwang si QC Film Development Commission Executive Director Liza Dino Sigera. Nakipagpulong din ang alkalde kay Dr. Loisa Orense para ibahagi ang Bantay Kalusugan. Ito ay isang sistema na magpapaigting sa inisyatibo ng lungsod kontra HIV at AIDS. Magbibigay ang QC ng libreng skills at livelihood training sa mga kapatid nating Muslim. Makikipagtulungan pa ang lungsod para mabigyan ng maayos na vending sites ang aabot sa 120 Muslim vendors. Bumisita kay Mayor Joy Belmonte ang mga miyembro ng Philippine Institute of Civil Engineers Incorporated, Quezon City Chapter para sa selebrasyon ng Civil Engineering Month. Na-turn over na ang daan-daang kiddie tables and chairs sa mga daycare centers sa lungsod. Layo nitong masiguro na fun and comfortable ang learning experience sa mga batang Q-citizen. Aabot naman sa 1,000 smart televisions at 973 laptops ang ibinigay ng Quezon City Government sa mga guro at paaralan sa lungsod. Pagbati sa bagong halal na opisyal ng District 6 School Parent Teacher Association Federation. Congratulations din sa mga kawani ng Quezon City na dekadang naglingkod sa mga Q-citizen.